Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang oras, mga tugang, eksakto na pong 12 minutes. Makalipas ang alas 9 ng pagkaga. Tama, kasubaan ko po sabi ta mga tugang. Makakaulay ta si Congressman El Rey Villafuerte. Katakod po kan mga kagurgulping mga awards po na nareceive po na congressman, na governor, at maging kan sa tuya pong probinsya. Dito na po pagparapalo yung pata na commercial lang kita. Ayaw na po sa linya si Congressman El Rey. Congressman El Rey, good morning po. Good morning. Just marin na daw po sa nag-agabos nagdadawag sa programa mo, Benji. Marin na daw. Ay, Congressman, pasensya na po sa makulit naming tawag para ma-interview ka ngayong umaga kasi, Congressman, gusto namin malaman yung bagang ayun una mong na-post doon sa top performing congressman doon po sa sa House of Representatives po, doon sa RPMD Boses ng Bayan po, Congressman El Rey. Well, Agabos, pasensya na po, medyo paas na. Sobrang aming okasyon sa nakalipas na ilang aldaw. Pero salamat sa oportunidad na makasama po kayo. Sarong na po na mapili po tayo as a top-performing representative number 1 sa Bicol Region. Bilang pagpatunay siguro na recognize man ng sa kuya mga eswerso, mga pinaglalaban, aktibo po tayo sa Kongreso, gabos na mga issues, aktibo po tayo at kasama rin po natin din si Congressman Mix, Congressman Hori sa top 10 performing congressmen sa Bicol Region. So bilang patunay ng mga miyembro ng Team 1 Camsur po ay talagang nagsisipag, nagpupursige, aktibo sa Congress. Okay. Ito ba yung Congressman, itong RPMD, ito yung yung nagbibigay ng mga lahat ng mga congressman na yung mga nagpe-perform na mga mambabatas po, Kong? Well, yan yung RPMD isang prestigyosong organization yan na regular every quarter nagpapasurvey yan sa buong Pilipinas, sa bawat reyon. Okay. Sarong ano po yan eh. Ang alam ko si former President Fidel Ramos po ang nag-umpisa po niyan eh. So isang po yan na prestiyosong organisasyon na nirerespeto. So nagko-conduct sila ng mga performance survey sa national, lokal, sa Congress at ako naman natutuwa at least kahit paano alam mo mapili ka lang ng top 10 okay na yan but number 1 sa buong Bicol malaking bagay na po yan dahil alam niyo naman marami rin naman magagaling dito sa Bicol na congressman aktibo kagaya ni Congressman Lagman at iba pa. So sarong na para sa Camsur Segundo Distrito po yan. Oy, nauso ngayon, Congressman, ang mga award sa mga leader natin dito sa Camarines Sur, sa Bicol. And ang Camarines Sur din po, Congressman, napag-uusapan na rin natin yung mga award na yan. Ang Camarines Sur din po, Kong, nakatanggap din ng award mula po sa, Gawad Kalasag. Tama ho ba? Seal for Local DRRM Council and Offices po. Yung Beyond Compliant po, Congressman El Rey? Well, salamat, Benji. Kada taon na nare-recognize tayo dyan as Beyond Compliant. Ano ibig sabihin? Merong mga nakakapasa. Meron naman yung hindi lang nakapasa, magaganda ang programa dun sa Local Risk Reduction Management Program ng lugar. Sa kaso po ng Camsur ay taon-taon naman tayo na-recognize kung maganda pa na beyond compliance. So, big sabihin above average, di ba? Kung maganda po ang performance. So, hindi po biro yan. Kung titignan mo, hindi naman lahat yan nakakapasa. Ako nga tinignan ko ang Naga City na palaging bagsak dyan. Sinagayabang palagi na marami raw siya award. Kung simpleng bagay ng local disaster risk reduction, hindi sila makapasa. Kita mo naman, pag bagyo, palaging nagbabaha dyan sa Naga at wala naman silang malinaw na programa para
hindi lang maayos yan, mabigyan ng atensyon sa panahon ng kalamidad. Sa Camarines Sur, napakahirap yan maging compliant dahil may bundok, may upland, may coastal, 1,036 barangays. So, hindi po biro na makapasa ka at sarong honra kay Governor Luigi na hindi lang siya nakapasa, beyond compliant pa. Opo. Tsaka, ito, last yung may kalamidad, yung bumaha po dito sa Naga City, 4 yung na-record na namatay. Well, sa Camphor, palaging, alam mo, kahit malakas na bagyo, nakakatuwa naman dahil sa esferso ng provincial DRRM, si Governor Luigi, si Governor Nixon, at ang mga empleyado sa Kapitolyo. Pag may na-anunsar palang bagyo, kahit na 1 week pa, nagpe-prepare na, notify na sa mga parasira, dun sa mga landslide prone areas, talagang ini-evacuate na maaga. Yung iba minsan nagkakalit, pero inaalagaan naman natin, binibigyan natin ng relief, ina-evacuate natin. Yung ayaw, pinapasundo natin sa army. Kaya naman sa nakalipas ng ilang bagyo, 0 casualty tayo. Hindi po biro yan, kasi minsan tatawid sa ilog. Minsan naglalaot pa dahil siyempre kailangan nila maghanap buhay. Pero sa esferso po ng PDRM ng probinsya under Governor Luigi, proud naman tayo, palagi tayong 0 casualty. Opo. At kung meron man casualty, siguro isa, ganyan. Dahil talagang minsan pasaway man talaga yung iba, sasabihan mo nang huwag magpalaot, nagpapalaot pa rin. Pero so far, maray man ang performance ng probinsya. Kaya nakakuha tayo ng Gawad Kalasag, Seal for Local DRRM Council, pabira. Congressman, isa pa dito sa nabasa namin sa nagkakalat kasi sa mga social media ngayon. Itong nakaraang linggo din, ang Camarines Sur po, isa sa mga top sa LGU revenue earner po, Congressman. Marami hong gustong malaman po ito. Ano po ito, Congressman El Rey? Well, sa buong bansa, sinusukat ng bawat probinsya, syudad, sa pag-generate ng income. At ang number 2 sa buong bansa, out of 82 provinces, ang Camarines Sur. So, ano ibig sabihin? Maganda ang ekonomiya, maganda ang koleksyon, maganda ang pumapasok na pera sa probinsya. Kaya nakakapagbigay tayo ng libreng maintenance medicine, kaya tayo nakakabigay ng scholarship program dahil maganda ang kita. At hindi ka pwede mag-number 1, 2, 3 kung ang probinsya ay mahina ekonomiya. So, yung mga nagkakalat dyan na poorest province. Ito lang masasabi ko, kung hindi mo mamahalin ang sarili mong probinsya, huwag ka na lang magsalita o kaya lumipat ka na lang, di ba? Opo. Kasi kung sisirain mo palagi ang probinsya na basado sa COA, 12 riches tayo sa buong Pilipinas, basado sa Bureau of Local Government Finance, number 2 tayo sa bansa sa revenue. Ibig sabihin, talaga tayo, one of the top richest province, magandang ekonomiya, maganda po yan. Saka hindi lang sa revenue, number 12 tayo sa bansa, sinabi ko nga, out of 82 provinces na riches. So yung sinasabing rich, maganda ang koleksyon, maganda ang kita, maganda ang padalagan kan ekonomiya. Marami pang problema, marami pang mahirap. Pero basado rin dun sa datos ng Philippine Statistics Authority, Benji. Bumabawas naman ang mahirap sa Camsur. Kaya nga, alam mo, kung titignan mo ang datos, sa buong Pilipinas, yung mga malalaking probinsya sa bawat region, karamihan dyan dumadagsa yung mahihirap sa iba't ibang lugar. Yung mahirap sa Masbate, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Camarines Norte. Pumupunta yan sa Camarines Sur. Dahil dito may trabaho. Dito may call center. Dito maraming mall. Dito maraming ospital. Dito maraming hanap buhay. So kung titignan mo, dumadami ang mga populasyon sa Camarines Sur taon-taon. Dahil galing sa iba't ibang probinsya. Dahil
patunay na dito merong magandang ekonomiya. Iba yung iba nga, pumupuntang Maynila, maghanap ng trabaho. Opo. Dito naman, yung mga taga-Norte, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, pumupunta yan dito sa Kamsur dahil dito merong mas magandang oportunidad. Dumadami yung mahirap na lumilipat, pero yung datos, bumababa yung mahihirap. So kung titignan mo kung hindi sila lumilipat dito, mas lalong mababa ang sinasabing poverty incidence. So yan lang gusto kong ilinawin na talagang ang probinsya pag maganda ang padalagan, maganda ang resources, maganda ang revenue, pinupuntahan talaga yan ng mga dayo. Yan ang katunayan. So katunayan nga, Congressman, nagsusulputan ng mga subdivision dyan sa Pili, di ba? Mga negosyo, dami din. Mga hotel, mga lodging house. Isa yan sa nakikita na... Opo. Tama ka, Benji, kasi hindi naman magtatayo ng subdivision kung wala naman titira dyan. Yes. At kung titignan mo yung mga tumitira dyan, meron mga porsyento na hindi na mga taga-Camarines Sur, taga Quezon, Norte, Albay. Marami. So tama po yung yung observation mo. Kaya isa pa yan, napakaraming housing project dito sa Kamsur. Kami sa government, sana sa Naga, 10,000. Sa Kapitolyo, more than 2,000. Sa amin yun. Yung grupo ni Villar, grupo ng DECA, Opo. grupo ng iba't iba. Bakit sila pumupunta sa Kamsur? Yes. Nag-i-invest ng subdivision. Kung sa tingin po nila, walang makakabayad at makakabili. Di ba po? Opo. Hindi lang isang subdivision ko, Congressman, kundi maraming mga subdivision. Inilalagay ng DECA, na Villar, dito sa atin sa Camarines Sur para, kung wala siyempre kukuha niyan, siyempre nakatiwangwang yan, Congressman El Rey. Dati ikukumpira mo. Opo. Bakit tumadami yung subdivision sa Camarines Sur at sa ibang probinsya? Wala. Di pa to, yan ang malino na patunay na mayaman ng may pera dito ang tao. May maganda ekonomiya. Kaya yung mga nagsasabing puris-puris, samantalang dito sila naghahanap buhay, at niloloko nila ang tao. Isa na dyan, yung si Kabalang. Walang ginawa kundi manira. Hinamon baga niya ako sa Facebook. Nasagutin ko raw yung issue sa puris. Nung sinagot ko sa datos, sinabi niya para iwal daw ako. Saan ka nakakita ng ganyan? Siya baga ang nangahamon. Hinamon baga niya ako. Opo. Hamon. Sibagon mo ito, Congressman El Rey. Nung sinimbag ko, na mayo siyang masimbag, dahil tatadaan para iwan. Siya baga ako siking para iwan. Ay, Congressman, banggit mo na rin lang yan. Noong isang araw po, yung puris-puris din na hindi rin naman naniniwala yung mga kababayan natin kasi marami yung nagsabi, araw-araw na lang lagi yung sinasabi. Anyway, Congressman, nung nakarang araw si Board Member Don Oñate, nag-file po ng resolusyon. Ewan ko kung nakarating na po yung sinyo, nabalitaan nyo na po ito, na hindi parang sinasabihan po si Governor Luigi na magkaso daw ang probinsya dahil nasisira po ang probinsya dito sa mga ibinabalita nitong si Mr. Announcer Kabalang Tabi, Congressman. Wala ko nagpapasalamat kay board member Oñate at sa kabus na board members na nagsuporta sa resolution authorizing the governor to file cases dun sa mga tao na nangrarout. Alam mo, Benji, sa mga nagtatanong, okay lang siraan nyo kami. Ako, aming pamilya, sanay na kami dyan. Basta hindi lang like Pelosi, kinaraw-arawin nyo kami, okay lang. Opo. Pero kung sisiraan mo yung probinsya, ibang usapan po yan. Kasi alam niyo po, ang dami ng investor dito. Alam niyo ba, almost 8,000 megawatts ang naka-apply na wind energy sa Kamsur. May magtatayo ng yung sa 1,000 megawatts, the biggest offshore wind facility sa bansa. Nag-uumpisa na yung solar, nagbukas sa Calabanga. Meron pang pending na 6,000, meron sa Libmanan, meron sa Pasacaut, meron sa Presentasyon. Saka nakita na pupunta ba yan dito kung hindi maganda ekonomiya? Marami namang lugar na maraming hangin, ba't nila pinupunta dito? Marami nang gusto magtayo ng mall, hindi lang sa Naga, sa Libmanan, sa Iriga. Maraming gusto mag-invest dito nang may kausap kami, tatayo ng pabrika. Saan ka nakakita na ang ganda na ng padalagan? Nadaog na, nawara na yung mga
mga taong walang ginawa kundi mangraot, manira. Ikaw na lang natatanda ganyan si Kabalang, si Osabal, na sinasabi pures. Oras na ginawa niya yan, sinisira niya ang probinsya, hindi po kami. Diba? Kasi kaya dapat lang talaga, tama po yung ginawa ni board member Oñate at ang Sangguniang Panlalawigan. Nakasuhan siya at ang gabos na ng invento na naninira sa ating probinsya. Mahalin natin ang ating probinsya. Huwag yung ganyan nilalait-lait nila. Poorest province. Isipin mo yan. Meron din siyempre nakakapira siya na naniniwala. Kaya kakasuhan natin siya. Giniginibo na baga ni Joe sa Balyan. Opo. Nagparagibo ng mga pangraot sa kuya about Picolite. Hindi ko dumanin doon yan. Opo. Kinasuhan ko baga yan. Na ako daw may satirikan Picolite. Ako daw kakamkaming ko daw ang mga ang kasureko, arog kayan. O kinasuhan ko, daog baga siya. Pero ilingan mo, Benji, i-issue mo ngunyan. Ang pinakamataas na kuryente sa buong Bicol ngunyan sa Rinconada. 18 pesos. Opo. 18 pesos. Lahat ng mga i-issue nyo yan. Lahat ng mga tao dyan, galit na dyan sa kasureko at sinasabing Bicolite na. O sino pala ang tama? Diba? Tapos nag-increase po ang ng kuryente ang kasureko, walang ERC approval. Mali po yun. So sinasabi ko, yung mga naninira, sila dapat ang kasuhan palion sa probinsya kasi mayo na nga ni silang natatabang. Aramanan ang nahanap po lang ni Osabal. Manira, nakakakuha ng bayad. Mangpuri, papayadan siya. Bako man hali sa kuya yan, hali man sa iya. Di ba Benji, inamin man niya na nababayadan baga siya. So, inamin niya na babayadan siya, hapot ko si Saima na nagbabayad sa iya na kautong kami kada altaw. Na dahil nani niya sinisimbag, ang issue ko sa kanya, kahaputan ko sa Facebook, nung siya mahigit 2 taon na kulong, wala siyang income, wala siyang hanap buhay. Ako baga hanap buhay sa iya, agum niya, akin niya. Yan ang ganyan sinisimbag. Tapos, pag hinahapot ko siya, ang sabi niya na may personal da ako. Yan. Malinaw lang yan. Gusto ko lang po simbagon. Although para sa kuya, lalo niya kaming tirahin, lalo man siyang nararaot, at lalo naman nadadagdagan ang boto namin. Mayo man epekto yung mga parataran niya, italahiliman kang tao, ang tunay na nangyayari sa probinsya. Ako, kanakaaging 4 na aldaw, siging libot, 10 barangay kada aldaw. Nahiling ng tao, namamatian ninda ang programa. So, bakong araw dyan, sa iba, nagkakandidato sana, nagpapa-interview dahil pinilit lang sila. Saan ka nakakita ng nakakandidato dahil pinilit, ibig sabihin, abo ninda. Opo. So, sa kabas na nag-file ng kandidatura, dapat nagkandidatura sila sa eleksyon sa Mayo sa sunod na taon, dahil gusto nila magtabang, gusto magserbi. At mayong kapalit, di ba? Yes, opo. Mayong kapalit. Ang iba dyan, pinilit lang dahil may kapalit. Di ba? Tapos, correct. Pirming, ni Benji ang gusto kong hapot Pirming hinaambog ng mga kalaban namin, may financier kasinda. I-vulgar nila yung financier ninda. Kasi aram naman natin ang financier ninda, yan si Pong Pineda. Na mismo bakit ko sinasabi? Mismo sinda baga nagtataram niyan sa mga tao. Correct. Na mayaman daw na inbuelto dyan sa STL. So ano naman ang interest niyan sa Kamsur kundi manggulo lang. So dapat sa mga yan nagkakandidato, aminin nila kung sinong pinanser nila, di ba? Although alam na ng tao. Saka, yan ang yung katotohanan. Saka, isaw kasi, Congressman, sa gusto ng mga taga-Camarines Sur. Ito nahalata ko lang po, Congressman. Gusto kasi ng tao sa Camarines Sur, yung sinasabi mo yung plano. Hello, sorry na putol po. Okay, hindi po. Nandiyan po. Hello, okay. Hello. Hello, Congressman. Okay. Hello. Naririnig mo po, Kong? Hello? Okay. Hello, napuputol po. Okay. Hello? Ang gusto po kasi ng mga tao, Congressman, yung isang kandidato magsasabi kung anong plano niya, ano ang gagawin niya sa edukasyon, ano ang gagawin niya po dito sa farmer, ano po ang kanyang plano dito sa mga estudyante, scholarship.
Yun po gusto ng tao kasi, Congressman. Ayaw nila nung mga sisiraan yung kandidato, yung kalaban. Ayaw po ng mga taga-Camarines Sur yan, Kung El Rey. Hindi, yan nga nangyayari ngayon na ang sinasabi ng mga kalaban namin, yung mga problema na alam na ng tao. Samantalang ang gusto ng tao, kulang ang nakakatapos, sasabihin nila, wala naman silang solusyon. Kami ang solusyon namin, dagdagan ng scholarship, magpagawa ng community college na libre para mas maraming makakatapos. Yung problema sa salud, maraming may sakit, maraming hindi nakakapa-check up, edi gawa ng libreng check-up, medical mission araw-araw, medical van, may gamot, may doktor. So, inaalam yung problema, binibigyan ng solusyon. Kami kasi, binibigyan namin ng solusyon. Ang kalaban, puro promesa, puro paasa, puro patraot. Mayaman, maning mariman plano eh. Kasi ang hapot ko, pag baguhon anong babaguhon? Diba? Ano? Then pangalawa, ano yung plano nila? Then ikatulo, kung magsabi sindan yung plano, kaya ba nilang implementar, diba? Opo. Kasi bago pa ako naging gobernador, congressman, may sarili na ako negosyo. Lumaki mula sa 10,000 kapital, naging bilyon. Sa tulong empleyado, naging 5,000 empleyado. Sa isang kumpanya na sa naging multinational company na may opisina sa abroad at sa Hong Kong. So, bago pa ako nagpolitika, napatunay ko na may kakayahan po ako na ginibo ko sa Kamsur, diba? So, yung iba, ano man ang kakayahan nila na di nga ni sila nakakaisip ng plano, ano pa kaya gibuhon yung plano na mayo nga ni. Opo. Diba? Saka bago sinda mang raot, maglibot muna sinda. Kasi 1,036 ang barangay. Ang barangay sa Kamsur, nga ni sinda nakakalibot yung 50. Saka hapot ko, nung panahon ng COVID, nasa Insinda. Kada milyon na mga kababayan natin ang nagtios sa Insinda. Ikainot. Ikadawa, nakalipas baga ang bagyong Enteng. May mga nagbaha, may mga narautang harong. Maski sarong kilo nga may sindak na tao. Tapos higisan ng pagbabago. Bago-honda. So, sa paglibot ko nga niya, iniyakap ako ng mga tao. Opo. Sabi na salamat nakabisita ka, El Rey, salamat nagtabang ka. Yan ang prueba na apresyado ng mga tao ang mga esforso namin. Congressman, noong nakarang araw po, 100 million, almost 100 million pesos ang inilabas ng probinsya para sa mga scholar, Congressman. And sa pagkakaalam ko po walang ibang LGU, walang ibang probinsya ang nakagawa nitong sa isang araw 100 billion pesos ang inilabas nyo para sa mga scholarship para po sa napakaraming mga estudyante. Ano po? Pero nagsalita ka sa harapan ng Congressman ng mga estudyante. Narinig ko na sa dami-dami pa ng mga estudyante, sabi mo, kulang pa yan. Kulang pa po yung scholar na yan para sa mga taga-Camarines Sur, Congressman. Ibig sabihin ba nito, Congressman, next year magdadagdag na naman tayo ng pondo, Congressman El Rey? Actually, Benji, every semester yan, 100 million yan. So, may mahina 200 million kada taon kung 2 semesters. Opo. Pero ako, sinasabi kong kulang yan dahil talaga kami, nag-iigos ako, si Mick, si Luigi, ang aming pamilya, si Congressman Ori Bicol Saro, na dagdagan pa yan. Kasi kagaya sa pampublikong koleyo, libre na baga ang tuition. Pero kulang ang bangbayad sa diba? Sa mga miscellaneous, sa mga gamit, pangkakal. Opo. So diyan kami nagtatabang. Kung makikita mo nga yung mga cheque, may 100,000, may 70,000. Nakakatuwa. Makikita mo lahat binigay namin, inabot namin personal. Lahat nga gustong humalik, gustong magyakap. So, yan ang hindi kayang pantayan ng aming mga kalaban kasi orgulyo ko sabihin sa buong Bicol, siguro kami ng pinakamalaking siya nagbibigay. Bilang pagpatunay na talaga, magayon epektibo ang scholarship program kan Kafuerte. Then ito, Benji, ito mga binibigyan, hindi pa kasama dyan yung mga nag-aaral sa mga 5 community college ng Villafuerte. Yes, sa Liman, Sinambak. Opo. Si Roma, hindi ba kasali yan na may additional siguro more than 15,000 pa yan. Opo. So, sinasabi ko lang,
nagtataka sila bakit ang dami nagsusuporta sa amin, boboto sa amin. Malino naman ang dami namin po natutulungan. Correct. Araw-araw lang yung 10 medical van, isipin mo ilang libong tao natutulungan. Kada buwan, meron kaming programa sa senior citizen na lahat ng umiinom ng maintenance na medicine, basta magparehistro kung anong gamot, i-deliver namin ng libre kada buwan. Correct. Meron kaming programa sa mga buntis na ilang libo yan na pag lahat ng buntis magparehistro, ibigyan namin ng vitamins, libreng check-up, saka yung amnum, yung breast, Wow. yung gamot para sa buntis. Gatas yun eh. Parang gatas yata yun. Ay, sorry, gatas para sa buntis yung amnum. Opo. Tapos sa solo parent, magpalista ka, bibigyan ka namin ng ayuda kada buwan. Opo. So ano yan? Ang dami niyan. Naku. Kami may ginagawa, nararamdaman ng tao. Ano naman ang ginigibot ng kalaban? Nagpapa-interview sa radyo, nagpo-post sa social media. Pagbabago raw. Bagun. Puro taramsa na, bagun. Pupunta dyan sa kagaya niyan si Legasyon, nagkakandidato sa Tercer Distrito, pinagtatawanan po siya. Saan ka nakakita ang lalayong lugar? Sisiraan kami. Opo. Alam niyo ba yan si Legasyon nung tumatakbong mayor yan? Kulang na lang nagmakaawa yan sa aking ama sa bahay niya, sa Balatas para tulungan siya. So, sinabi sa akin ng ama ko, tulungan ko siya. Tinulungan namin yan. Tinulungan namin yan si Legasyon. Binigyan pa nga ng pera yan eh. Tapos ngayon, sisiraan niya ang Villapuerte. Wala siya. Hindi yan mananalo dito sa 3rd District, lalo na sa mga labas ng Naga. Dahil kami tumulong sa kanya, sinisiraan niya kami. Anong ginagawa niya, Benji? Pinagtatawanan siya. Opo. Sipin mo, titipunin niya yung mga tao, 4 na oras nag-aantay. Sisiraan niya kami. Opo. Tapos wala naman siyang binigay. Minsan daw, binibigyan niya ng siopaw minsan. Ang tanong ko naman, hindi ipapagpalit ng mga taga-Kamsur ang mga taga-3rd District ang tiwala, boto, kumpiyansa nila sa Villapuerte dahil sa siopaw. Dahil sa siopaw na binigay niya. Kami, ilang dekada na po kami nagtatabang. Marami na kami, kadakol na kaming loyalist na napatapos, napaaral, napagamot. Kung yan lang ang style niya na magpapasiopaw sana, daog talaga siya. Di ba? Yes, tapos kung maglilibot siya sa mga lugar na padangat ang Villapuerte, bawas boto yan. So, ako, lalo pa siya magigusto maglibot, narauton niya kami. Dahil siya po ang nagkakampanya kay Nonoy Magtoto. Bakit? Bawat lugar na punta niya at siraan niya kami, bawas sa kanya, dagdag kay Nonoy Magtoto. So, yan ang advice ko kay Legasyon. Ipadagos lang niya yung paglibot niya at magtaon siya pawat mong raot. Dahil bawat aldaw na ginigibo niyan, dagdag boto sa Villapuerte, lalo na kay Nonoy. Opo. Kasi ang sabi, narinig ko lang naman, nakiki-ride on daw sa inyo. Siyempre naman, mas kilala ho kayong leader at parang nakiki-ride on para medyo may isyong pinag-uusapan. Pambira. Anyway, Congressman, political pa rin ho, Congressman. Ito, nakarang linggo pa ito, nakita namin sa Facebook. Ano po? Ano itong nangyari ho? Nagkita ho ba kayo ni dating Mayor Madeline Alpilor? Bakit may litrato ho kayong magkasama, Congressman? Kasama yung ibang mga taga-Iriga, Congressman El Rey? Well, kumalat na yan. Kami nag-usap ni Madel na dati kaming magkaaway, magkatunggal nagkaisa kami. Ang napag-usapan, pondo na munang iriwal, magkasararo para sa Banwan, syudad kang Iriga at Kamsur. So yung mga leaders niya, kinauli niya na mag-iba sa Tuya, at matabang siya openly. Nakakalungkot lang, hindi naman si Bukag Jr., ang ngaran nga ni Bukag, nagkasararo na nga kami ni Madel, picking kami narmanin ni si Pichi, na kamag-anak ni Madel na maglaban. So ang resulta, nag-iiwan lang mo niyan si Pichi at si Madel. Yan ang resulta ni Bukag Jr., Arnie Pentebella.
mahilig talaga magbukag ng pamilya, mahilig magbukag ng probinsya. Diyan ka nakakita na yan, bati na sinda sa rawang pamilya. Inang kaminar niya, mag-congressman ay mag-mayor da si Pichi, na aram naman kang gabos, na yan si Arnie, sino no yan dahil baga nagkandidato la seleksyon at file congressman. Pigboladas baga ni Arnie mag-governor. Nag-file ng governor, o ilingan mo, ano nangyari kay dating congressman Andaya? Dapat ang sisihin dyan, si Arnie, dahil yan na mahilig mag-butsorno ng mga ganyan. Ngayon, tinulak na naman si Pichi, tinulak na naman yung kung sino-sinong mga tao, guys, si Taddy Ramos dyan sa 1st District na Daimang Bistado. Alam mo ba yung agum ni Taddy ay kapatid ng nanay ni Hori. Yes, tama. Magkapatid. Opo. Si BJH. Sino na nagparaudyok sa iya na magkandidato? Di si Arnie. So, gustong bukago ni Arnie ang 1st District, Rinconada. Maski nga ni dyan sa 5th District na dahil nga bistado itong Pili Fortuno. For medyo Fortuno ang pangalan. Pigbotsorno man niya, para raw mag-iwalang Villafuerte Fortuno, dahil man mangyayari. So, mahilig talaga magparabukag-bukag yan si Arnie. Saka inilingon mo, may nabasa akong balita, kakasuhanda niya si Marco, papadisqualify. Kinakaulay na yung mga opisyalis din sa Barangay San Antonio Tinamba na nabalitaan ko na magtestigo raw labang kay Marco. Kasi alam mo kung bakit. Takot siya kay Marco dahil si Marco nag-house to house, walang kasama, walang dala. Dinudumog, niyayaka, pinahalikan. Mati niya. Tapos sinasabi niya, huwag niyo iboto si Marco dahil artista lang yan. Ang simbag ko dyan, simbag kang tao, si Marco pwedeng maging maray na congressman. Kaya, may puso eh. Pero si Arnie, maski kontrabida, di niya kaya. ay pabira. Tsaka pag ganyan po ang galaw ng mga Pentibilla, parang naaano sila kay Marco Gumabaw, parang natatakot sila sa laban ngayon ni Marco Gumabaw, Arnie Pentibilla. Tama po, Kong? Takot talaga. Alam na natin ang lahat yan, ha? Opo. So, yun po palang kwento dyan sa Iriga City. Totoo pala na nagkausap na. Sino ba nag-initiate ng meeting na yon, Congressman? Si Madeline ba? Alfredo? Hindi naman. May yung mga tao ni Madel, kinausap yung mga leader, ilang buwan hindi natutuloy. Hanggang ako naman, open naman. Yes. Wala naman masamang makiusap sa mga gusto makiusap sa akin kahit dati mong kalaban. Yes. Saka hindi lang dating kalaban, talagang malakas na kalaban. Opo. Ako naman nakikiusap eh. So, kailangan kasi nagkakaisa lang ko din siya, hindi yung ganyan na mga style nila na nagkakandidato lang para manira, manggulo. Opo. Ay pabira. Congressman, ewan ko kung babasay ko itong text na to. Basay ko na lang itong text nito. May naghahamon daw kasi. Pustahan daw. Phil Fortuno, Bong Rodriguez, Fermin Mabulo, pababaan daw ng boto. Hindi naman kasi, alam mo Benji, hindi naman kilala yung mga yan. Hindi naman kilala yan. Kahit yan si Mabulo na yan, mismong barangay at bayan niya, matatalo yan. Ngayon ko lang narinig to, pababaan ng boto, Congressman. Nakakatuwa naman yun. Abogado, nakikinig taga-partido. Good morning po sa partido. Pakisabi kay Kong El Rey, pustahan kami, pababaan ng boto. Phil Fortuno, Bong Rodriguez, Fermin Mabulo, pababaan daw ng boto, Congressman. Ay pambira. Ngayon ko lang ito narinig. Ano naman yan? May basihan naman yan kasi kami, nagpapasurvey kami. Papasurvey kami buwan-buwan. Talagang hindi naman ito basado sa datos. Opo. Hindi mga kilala yung mga yan at hindi walang kredibilidad. Saka, Congressman, last question. Nag-umpisa na po yung wind farm pala sa Limbanan, Congressman. Kanina na interview namin si Congressman, si Mayor Jess Kong. Nag-umpisa na pala yung wind farm sa Limbanan po.
Well, iba pa yun, no? Opo. Tatlo kasi yan yung dun sa ASEN, yung Ayala ASEN, nag-uumpisa na rin. Then yung Aboitiz Power na 90 megawatts, nag-uumpisa na rin po talaga yan sa Libmanan. So, anong resulta niyan? Hanapbuhay, turismo, negosyo, dagdag revenue yan. Magbabayad ng buwis yan na 10 million kada taon sa bayan ng Libmanan, Pasakaw, sa probinsya. Opo. So, yan ang sinasabi ko. Kung ang probinsya natin ay hindi maganda ang padalagan, hindi pa pasok yan mga yan. Mga billion na investment. $1 billion, hindi billion pesos. Wow, mabihira. Okay, Congressman, message mo po, mensahe mo sa mga kababayan natin, nakikinig din po sa atin ang partido. Agriculada po. Boss, sa paglibot namin ni Gob Luigi, ni Mix, ako po, ramdam talaga namin ng pagmamahal ng mga taga-Amansur. Asahan nyo po ang aming, lalo po kami magpupursige, tanganing mga kuha pa ng mas mga magagayo na infrastruktura, programa, asistensya. Lalo pa po kami magsisipag para lalo makatabang sa probinsya at makataon ng mga makabago na programa na epektibo. Salamat, Diyos mabalos po sa inyo, Gabas. Thank you very much, Congressman El Rey Villafuerte Makatugang. Data na ping-acknowledge na lang ang EBFM sa Rinconada saka sa KM Partido Tabi Makatugang. Thank you very much. At itong beep na to partner, may kaulay na si boss, may apod na kay Congressman El Rey. Nagsigit lang kita, pati kay Ma'am Sheila. Thank you kay Ma'am Sheila sa Ciudadano. Tinaawan lang kitang oras digdi po sa programa ta. Aron po kayang kasibot si Congressman El Rey, pero natataawa lang pa po kitang time na ma-interview about digdi po sa mga programa, mga awards na nakuha po kan probinsya saka po mismo ni Governor Luigi saka ni Congressman El Rey. Babalos po kan sa inyo pagkatabay makatugang, ini po si Benji Rivera. Babalos kay Ma'am Sheila saka kay Bebot Calleja. Thank you digdi sa oras. Salamat.